Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is your guest from my security channel, a faith healer, Ozo Matarder. So ngayong hapon na to, tingnan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a random gabay. This is a random gabay for the sign of Capricorn. So Capri, welcome to my channel. Ano kayang messages, advice, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Capricorn ng ating mahihirap? So guys, this reading is a reading lamang din at makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And i-notification bell for more videos updated kasi maraming salamat po. Sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads, away pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik liglig na gumapaw na biyayang manubalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices sa'yo ng ating angel spirit for the sign of Capricorn. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Capricorn ng ating mga gilap? So guys, tuklasin at bubulabugin natin. So eto na. Angel spirit, please give information po. Okay, so this is something the Wheel of Fortune. Oh, talaga ba? Maganda ang ikot ng kapalaran ngayon. Na maaaring maging maganda na ang kapalaran sa'yo. There's something destiny to happen. No, there's something a blessing coming in. No, meron talagang biyaya. No, maaaring ito na yung pagpapala. Diba? Ito na yung unti-unti nang babaguhin ng yung buhay. And this is something, the Five of Wands, mag-ingat ka lang. There's something competitors, competition, or either mga inggitera, plastikada, etchosera. And this is something, the Nine of Pentacles with a blossoming, na maaaring lalago na at lalakas ang yung finances. Pero may nasagap ako. No, may nakita ako dito na maaaring may kumukuha ng impormasyon sa'yo. No, mag-ingat ka for sharing thoughts on information kasi itong tao na ito lumalapit sa'yo, nakikichismis, kumukuha ng impormasyon, mag-iingat ka. No? What is additional messages when in spirit? Kasi parang guguluhin yung eksena mo eh. There's a two of swords, a decision that you need to make. Kailangan mo mag-decision dito. No? Kailangan na lakas ang pakiramdam mo. Nakita mo kung paano siya naka-blindfold. But yung niya, senses niya, kumbaga pinapakiramdaman niya kung ano nangyayari behind the scenes or behind your back, no? Kumbaga gano'n, nakikiramdam siya. And this is something the King of Cups very devoted sa 40 person, no? Some of you guys, meron naman ditong kumaring devoted sa 40 persons or either there's something ancestor guides na gumagabay at sumusuporta sa'yo. Now, it's a father figure. What is the initial messages? And there's a Page of Cups. Listen to your intuition, listen to your gut. No, makinig ka sa vibrations mo. Makinig ka sa conclusions mo dahil tama ang hinala mo. What is the Wheel of Fortune represent what? Represent with the Seven of Wands that you are being protected. No, protektado ka, anumang ikot ang kapalaran maaaring pumabor sa iyo. No? Meron kasi something turning back to your favor, maaaring gumanda na ang takbo ng sitwasyon mo. What is the Five of Wands? See, there's a Four of Cups. Just reevaluate. No? Just reevaluate or analyze. Tingnan mo kung paano siya nakukonfuse. No? Kung paano niya pag-isipan yung offer na to. Mag-ingat ka. No? Hindi lahat ng offer tinatanggap. Dahil itong offer na to maaari magbigay ng komplikasyon. No? At lason sa sistema mo. Mag-iingat ka. What is the Nine of Pentacles? Reference with the Two of Wands. Pili mo yung mga taong pagkakatiwalaan mo. Dahil sa mundong ginagalaw mo, maraming magnanakaw, maraming sinungaling, maraming manloloko, maraming traidor. No? And there's a Two of Swords. Reference with the Seven of Swords. Ay, di ba? Kakasabi ko lang, sinungaling, manloloko, traidor, impostor. Mag-ingat ka. Ibig sabihin dito, hindi mo pa lubos na nakikilala at nauunawaan yun na sa paligid mo. Lakasan mo ang pakiramdam mo. Dahil maraming taong kumukuha ng impormasyon sa'yo para pabagsakan ka, para hilahin ka pababa. What is the King of Cups? What is the King of Cups represent with the Judgment? A wake-up call. Now, this is something a wake-up call for you na you need to pay attention. Na binibigyan ka senyalis ng ating gabay, something ancestor guides na maaaring gumagabay sa'yo. Na binibigyan ka na mensahe na you need to pay attention. Maaaring sa panaginip mo.
No, maaaring dyan mismo sa astral travel, visions, intuition, and instinct mo. Now, let's see what is the Page of Cups. There is an Ace of Cups. There is something in new love coming in for you. May bagong pag-ibig na magpapatibok sa pihikang puso mo. No? Ibig sabihin na itong tao na to, maaaring tunay ang pagmamahal na ino-offer sa'yo. Iba? What is the Wheel of Fortune? Because the Seven of Wands. Referencing with the Kingman. But, there's something in turning back, no? Kumbaga, nandito yung kapalaran, maaaring pumabor sa'yo at maaaring protektado ka at kailangan mo lang baguhin ang pananaw mo, no? Kumbaga, yung iniisip mo, baka ma-manifest mo eh. Kaya kailangan na maging aware ka sa mga iniisip mo, ha? Kasi kung nagkakataka ng negative, ma-attract mo yan. So, just, kumbaga, release the negativity and of course, the toxicities or negative thoughts and being paranoid, kailangan mapakawalan yan. What is the Five of Wands? Because the Four of Cups. Represent with the Strength card. Confident. Confident is your key to success. So, kailangan mo maging malakas ang pakiramdam, matapang. Alisin mo yung takot at pangamba mo. Kailangan maging palaban ka. And this is something, the Five of Cups, something disappointment and regret. Na some of you guys na nagkakaroon ng pag-alinlangan, panghihinayang, but definitely guys, no, gaganda na ang sitwasyon mo. Dahil pipiliin mo na yung mga taong pagkakatiwalaan mo. Diba? What is the Two of Swords? The Seven of Swords. Referencing with the Hermit card, no, this is something is soul searching, na parang hinahanap yung sarili mo dito, na parang hindi mo na alam kung sino yung totoo at hindi. Diba? Kumbaga masyado ka kasi nagtiwala sa peking mundo, sa mga taong malapit sa'yo, especially with your friends, with the toxic friends and the toxic relationship, the toxic environment, and toxic family. No? Pakiramdaman mo kung sino ang totoo at hindi totoo. Tignan mo ang tunay, mananatili ang tunay. So let's see what is the King of Cups and the Judgment. Represent with our King of Swords, stop the pattern. Putulin mo yung mga bagay na hindi nakakatulong sa'yo. Yung mga bagay na hindi nagsaserve sa'yo. No? Mag-pay attention ka. Linisin mo na ang nasa landasin mo. No? Alisin, maging wais, maging listo, no, sa mga taong nasa paligid mo. Alamin mo kung sino ang totoo at hindi. No, what is the Page of Cups? Because the Ace of Cups. Represent guys with the Moon card. A truth reveal. So, ilalantad ang katotohanan dito sa likod ng mga kasinungalingan. Talagang ibabahagi sa dito na maaaring ibigay sa iyo ang totoong pagpapala pagdating sa buhay, pag-ibig at pagmamahal. Talagang makikilala mo na talaga siya. Maaaring hiniling mo ito sa ating Panginoon, sa ating gabay, no? Even sa buwan, no? Humiling ka na matagpuan mo na ang dawan. Ito na, pagpapalain at makikilala mo na siya, maganda ka na. Now, let's see what is additional messages for the outcome. For the outcome is the Knight of Swords. Some of you guys, no, nagkakaroon ng anxiety, sleepless nights, no? And worries, overthinking, and being paranoid. Now, iwasan mo mag-isip ng nega. Na-attract mo siya, and this is something the justice will be served. Huwag ka mag-alala. May justisya. Now, this is something a principle karma. Maaaring papabor sa iyong eksena at maaaring babalik sa kanila kung ano man yung mga bagay na ginawa nila. Ito na yon. Let's see what is the additional messages. And this is something the Eight of Swords. There's a lot of negativities and toxicities around you. Maging aware ka, no, sa mga taong nasa paligid mo. Pakiramdaman mo. Kahit na hindi mo pa lubos na kilala kung sino ang totoong traidor at hindi, ngayon pa lang kilatisin mo na sa pakiramdam mo kung sino yung mga taong hindi totoo at hindi tunay, no, na may good intention sa'yo. Na maraming dyan mo mararamdaman yan. And this is something the Three of Cups, especially with your friends, especially with your co-workers, no? And of course, there's something a toxic family, third party. Malamang, no? Malamang sa malamang. Maaring, ano pa to? No? Kung may asawa ka, biyanan mo pa to. No? Maaring mga hipag, and of course, bayaw mo pa to. No? Maraming mga toxic dyan. Maraming mga inggitera, plastikada, etchosera, pakilamera. Ganon, maraming ganyan. So, let's see. What is additional messages tayo? Pagdating naman tayo sa finances and career. There's a Ten of Wands in reverse, something, no more obligation or no more responsibility. Matatapos na yung bayarin. Matatapos na yung mga utang-utang mo. No? Matatapos na lahat ng mga iniisip mo na
hinuhulugan. And there's a Three of Pentacles for collaboration, social and unity. No, kailangan mo ng pagtutulungan. No, ng pagkakaisa pagdating sa partner. There's a Ten of Cups. Happiness. Magiging masaya at magiging maayos ang iyong kalusugan. Magiging maganda rin ang iyong sitwasyon pagdating sa pagkakaperahan. No, what is the one more card, please? And there's a Knight of Wands. Something near to success. No, malapit na para magtagumpay ka. No, malapit na para maging maganda na ang iyong pamumuhay at ang iyong negosyo, ang hanap buhay. Now, one more card, please. And there's a Seven of Cups. There's a lot of opportunity coming in for you. Maraming oportunidad. Napapasok pa dito. No? And of course, there's a lot of confusion. Marami pang bagay na maguguluhan ka. Pero kailangan liwanagin mo sa isip mo. No? Let's see what is additional messages. Pagdating sa love life. There's a King of Wands. Something ambitions. No? Ibig sabihin dito, patalasin mo ang intuitions mo. Kumbaga, mas patalasin mo ang vibrations mo. Look at the bigger picture pagdating sa relasyon. There's a additional messages. So there's a Queen of Wands, confident. Oh my God, there's a King and Queen. So ibig sabihin parehas na there's a masculine and feminine energy na nag-represent ang look at the bigger picture. Na maaaring, kumbaga may lalaki dito na Capricorn, may babae dito Capricorn. No? So you're dealing with, I see there's a dealing with the Taurus. No, my God. May nasa-sense ako, dealing with the Scorpio. Dealing with the Pisces. Oh my goodness. Okay, let's see what is additional messages. And there's a High Priestess, something unexpected moment. No, may mga bagay na biglaan na hindi mo palubos na kumbaga, ini-expect. No? And this is something, a mystery behind the scenes, na maraming mga misteryo sa likod dito, pagdating sa buhay pag-ibig. And there's a Nine of Cups, na magdadala sa inong wish fulfillment. No, katuparan sa pangarap mo, na maaaring masilayan mo na kung sino talaga magpapatibok sa pihikang puso mo. So, let's see, Capricorn, no? Ano pa kaganapan sa buhay mo pagdating sa kalusugan? And there's a Death card, na maaaring matatapos ng yung mga karamdaman, no? There's something, transformations, na maaaring mababalik na ang sigla ng iyong pakiramdam, ng iyong kalusugan, no? There is something, a Death card for something, a revert. Guys, no? Meron dito ka nasisense with a second life. One more card, please. And there's a Two of Pentacles. Maging balanse ka. No, pagdating sa kalusugan, maging balanse ka sa mga kinakain mo. Iwasan mo masyado ang maraming meat. No, there's something pa, kailangan more on gulay ka. More on fruits. No? Para mas tumaas ang, at lumakas ang immune system mo. One more card, please, to clarify this reading. And there's a Four of Swords by something in rest. And of course, kailangan mo habang pahinga. No, madalas wala kang tulog. No, dahil marami kang iniisip. Yun yung mag-pay attention ka. There's a Three of Wands. There's a waiting for a ship. No, naghihintay ka ng resulta. Some of you nagpa-check up ka. Ito na, maaaring makuha mo na yung resulta. Maaaring nagpa-medical ka, maaaring gusto mo pumunta na ibang bansa. Ito na. And there's a star card for healing and recovery. Makaka-recover ka na. Makakaalis ka na talaga. No? So let's see, what is the additional messages for overall outcome in all areas of your life? For all areas, guys, so this is something, the Five of Pentacles. So some of you guys, no, kumbaga makaka-recover ka from financial loss, or there's the King of Pentacles, basta maging mautak ka. How to manage and control your money. No, maaaring kumbaga, kung hindi ka magiging mautak kung paano mo hawakin ang iyong pinaghirapan, maaaring magkosto ng financial crisis, financial difficulty. No, maaaring maghirap ka, maaaring magkabaon-baon ka sa utang kapag hindi ka naging wais at hindi mo iniwasan ang bisyo at ang iyong luho. And there's a Ten of Swords, sabotage. No, may sumasabotahe din sa'yo dito. And there's a Page of Pentacles, bilihin mo yung mga tao, pagkakatiwalaan mo, there's something in new ideas. Mag-ingat ka, guys, ha? No, sa mga investment. No, alam nyo, guys, lagi ko nasa-sense with the Capricorn, mayroon dito talagang nabubudol lagi. No? One more card, please. And there's a Chariot card. You need to take an action. Napanood mo na tong reading ko eh. Hindi ka lang talaga natuto. No, this is the moment with no action and movement. No, kailangan mo mag-take ng action at kumilos ka. Mag-decision ka na. Diba? Huwag mo nang ipilit yung gusto mo. One more card to clarify. And there's a Eight of Wands. There's a fast communication and fast movement. Bibilis din tong takbo ng transaction and of course, communications. No?
And there's a trouble talaga. May trouble talaga ako na sense. Gusto ko pa madagdagan to with additional messages. 3 more cards. There's an Ace of Wands for a new project. No, there's a new creative expression for ideas. No, marami pang papasok na plano sa isip mo. And there's a Queen of Swords na look at the bigger picture. Kumbaga, makikita mo lagi magiging posibilidad dito. Magiging maganda na lagi ang sitwasyon mo. Kailangan mo lang mag-set ng healthy boundaries. No? And there's a Devil card. No? Kasi maraming tuso, maraming tukso, maraming taong nagbibigay negatibo sa buhay mo. No? Umiwas ka dito. Ang pinakapurot dulo dito, at imbis na swertihin ka, no, minamalas ka. No, ibig sabihin dito, pinapoint dito guys, na kailangan protection ng sarili mo dito. No, nakakaranas ka ng delays and cancellation that because of this Devil card. No, dahil talaga tinatrader ka para pabagsakin ka. But eventually guys, there's a turning back kasi may protection ka. No, sila na yung nakakaranas sa mga ginagawa nila. Back to sender, powerful yan. So guys, this is a random gabay for the sign of Capricorn. So, Capri, maraming salamat for this wonderful reading. So, request guys, kung gusto niyo mapanood ang extended reading nito, may kasunod tong reading na to na maaaring magbigay sa iyo ng messages with an angel spirit, and there's a lot of advices with an angel spirit, guys. Maraming advices dito. And of course, guys, ay ka-clarify din natin dito yung clarification with the love life. Diba? Love situation, anong ganap mo pagdating sa buhay, pag-ibig? And we have also with the lies beneath, with the hidden future. Na makikita dito yung mangyayari sa hinahanap. No? Yung kapalaran mo na maaaring bumungad sa iyo sa iyong hinaharap. No? Sa iyong harapan. There's a something part of the light na magsisilbing kaliwanagan sa buhay mo. Ano yung mga bagay na kailangan pakakatandaan mo with the shadow side. Na magbibigay ng encouragement, motivations. And of course, ito yung pinaka-favorite ng ating mga viewers na yes or no pick a card. No? Ito yung pick a card, yes or no. Pipili ka ng questions, guys. No? And of course, ito yung kasagutan with a 1, 2, 3. Pipili ka ng number dyan kung ano gusto mo na magiging sagot sa katanungan mo. Mag-isip ka ng tanong at pumili ka nandito ang kasagutan 1, 2, 3. So, okay, magsashuffle lang ako. Then of course, pipili ako ng 3 dito. Then of course, ilalagay sa 1, 2, 3. Pumili kayo doon kung ano gusto nyo tanong. Okay? Ano gusto nyo sagot.